Okay? Good morning po, good afternoon, good evening po sa lahat. Depende po sa time na pinapakinggan niyo po to. So, di-discuss po natin ngayon is yung sa chapter 2, topic number 2 na tayo. Okay? Yung sa how the Bible helps you. So, bago po tayo start, mag-pray muna po tayo. Okay pa? Father God, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit, maraming salamat po ulit sa buhay na binigay niyo sa amin na for helping us to survive, Panginoon ko. We worship you, we adore you, we love you, Father God, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. At tulungan niyo po kami, God, na maintindihan po namin ang inyong mga salita. Holy Spirit, ikaw po ang mag-guide sa amin na masugudahan po namin ng tama ang inyong mga katanungan sa lesson na ito, na ikaw lang po ang maitataas, God, our Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. At tulungan niyo po kami, God, na maintindihan ang inyong salita at lalo po naming maintindihan kung paano makakatulong ang inyong salita, ang Holy Bible sa amin, to walk as your servant, to walk as your children. Wisdom, knowledge, and anointing of the Holy Spirit be upon us every time we hear your message and we read your message, and help us obey your words, God, all for your glory. In Jesus' name, amen. Thank you, Father God. Okay? So next is, share na po natin yung computer screen. Try ko pong tapos siya ng mabilis. Medyo konti lang naman po. So, ito po siya. How the Bible helps you. Okay? So, i-prepare nyo na lang po yung lesson nyo kung nasa inyo. Tapos ballpen, sulat nyo po yung mga sagot. Tapos sabayan nyo po ako sa pagbasa ng Bible. Pwede kayong maglagay ng mark doon sa Bible nyo para in future reference po, magagamit natin sa Diyos. Number 5, look up the following verses and summarize some of the ways the Bible is important to you as Christian. So, Jeremiah chapter 15, verse 16, John chapter 5, verse 39, 2 Peter chapter 1, verse 4, 1 John chapter 2, verse 1. So, hanapin daw po natin, okay, yung mga ways, okay, sa summarize, ibig sabihin yung pinaka-summary, yung pinaka-maiksi, kabuodan, okay, na mga ways sa kung bakit ang Biblia ay mahalaga sa ating mga Kristiyano. So, 1, 2, 3, 4. Ito, babasahin natin, sasagutan na rin po natin siya ng diretso. Diba? So, John chapter 15, verse 16, New Living Translation. When I discovered your words, I devoured them. They are my joy and my heart's delight. For I bear your name, O Lord, God of heaven's armies. Okay? So, ano po, sabi? Ito yung sagot doon. Mahalaga siya sa ating mga Kristiyano because it gives us joy, kagalakan, and my heart's delight. Kasi yan, kagalakan sa puso natin. Okay ba? Okay, so, I devoured them. Devoured is ibig sabihin, kinain. Okay, kinain ko ang inyong salita agad at nagbigay nyo ng kagalakan sa akin at sa aking puso. Okay, so yun po yung sagot doon. So next is ito. John chapter 5 verse 39, New Living Translation. You search the scriptures because you think you give you eternal life, but the scriptures point to me. Okay? So, ang sagot po dito is, anong kahalagan nun sa ating bilang mga Kristiyano? It gives us eternal life. Okay? And the scriptures point to me. Okay? Ba't sinabi ko yung scriptures point to me? Kasi, aside sa nagbibigay ng eternal life, okay, yung scripture, tinutulong, yung Holy Bible, tinutulungan tayo nun na malaman ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Okay po? Sa pamamagitan nung nalaman natin lalo si Jesus Christ, kaya tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan because of Jesus Christ. Okay? So, ipapakita ko lang po yung cross-reference kasi baka pag ito lang, but the scriptures point to me, isipin natin sino yung me. Okay? So, sa John chapter 5:39, di ba? So, tinan po natin sa John chapter 5 verse 19. John chapter 5 verse 19. So Jesus explained, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. So John chapter 5 verse 19 yan. So sa John 5, karugtong lang po nun ito. Okay? So John 5 din siya sa verse 39.
Yung me doon, ang sasalita nun is si Jesus Christ. Okay? So, basahin din po natin sa Juan 5:39 ang salita ng Diyos. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat sa palagay ninyo na sa mga ito ay may buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan ito ang nagpapatotoo patungkol sa akin. Ang sa akin ito is si Jesus Christ. Tungkol na si Jesus. Okay pa? So, ang sagot po doon, ito po give eternal life at scriptures pointing to Jesus. Okay pa? So, next. 2 Peter chapter 1 verse 4, New Living Translation. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. 2 Pedro chapter 1 verse 4, ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ibinigay niya sa atin ang kanyang mga mahalaga at dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa, nakabahagi kayo sa banal na kabanalan ng Diyos. Okay, napakasabanal, basahin nun, napakabanal ng Diyos natin. Pag sabing banal, walang kamalian. Okay, so tingnan po natin dito bago natin siya makita yung sagot, diba? Sabi dito, makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos. So, maganda po yun na makabahagi natin si God. At dahil banal si God, idasal natin, God, tulungan niyo kaming mamuhay ng may kabanalan. Okay? Para makabahagi tayo kay God. Ang sagot po doon, so ang question is summarize the ways the Bible is important to you as Christian. Ito po yung sagot doon. Mahalaga ang Biblia, bakit? Given us great and precious promises. Kasi nagbibigay sa atin ng magagandang mga pangako. Okay po? At mahalagang pangako. Ano pa? Enable you to share His divine nature. Okay? Sa pamamagitan no, makakabahagi tayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Ano pa? Escape the world's corruption caused by human desires. Makaiwas tayo sa mga kabulukan na nasa sanlibutan. Okay pa? So, yun po yung kahalaga nun sa atin bilang mga Christian. So, next. 1 John chapter 2, verse 1, New Living Translation. My dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. 1 John chapter 2, verse 1, Munti kong mga anak, sinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kapag nagkasala ang sinuman, mayroon tayong isang tagapagtanggol sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. Napakabuti po ni Jesus Christ na pinagtatanggol niya tayo. So, yung ibig sabihin ng advocate, tagapagtanggol. Okay? So, dito po is, anong tanong doon is summarize the ways the Bible is important to you as Christian. Halaga po yun, so that you will not sin. So, pamagitan ng salita ng Diyos, tinutulungan tayo nito na upang hindi tayo magkasala. Okay, pwede niyo po na isulat kung English or yung Tagalog. Pwede po. Sa mga lesson book niyo po. Ano pa? Napakaganda nun kasi malaman natin, makikilala natin ang ating tagapagtanggol na si Jesus Christ. Okay? So, next po. Stop ko muna to. Okay, so punta na tayo doon sa next. Okay. So, nakikita niyo po ba ito? Yun. So, sa number 6, analogy is a form which explains something by comparing it point by point with something similar. In the following verses, what is God's word compared with? What is the function of these objects? Okay, analogy. So, tingnan natin ang ibig sabihin ng analogy. Analogy. Okay, pagkakatulad, pagkakahawig. Okay, so yun. Take tayo sa lesson. So, dito sa pag-aaralan natin, hanapin natin yung pagkakahawig. Okay?
o yung pagkakatulad. Okay? Explain na nun yung nagko-compare tayo, okay, ng parehong bagay. Okay? So, yun ay makita natin dito sa mga Bible verses na ito. Okay? So, what is God's word compared with? Yung salita ni God o yung Holy Bible, saan yung kinumpara? Okay? Tapos, what is the function of these objects? So, sa mga Bible messages na to, hanapin natin kung ano yung mga object na kinumpara niya at ano daw yung function nun. So, pupunta tayo sa Jeremiah chapter 23, verse 29, Matthew chapter 4, verse 4, James chapter 1, verses 23 to 25. 1, 2, 3. Tatlo po yan. Okay ba? So, stop natin to. Tayo sa Bible message. So, yung pinakauna natin sasagutan, Jeremiah 23:29. Jeremiah chapter 23, verse 29 to 32. Does not my word burn like fire, says the Lord? Is it not like a mighty hammer that smashes a rock to pieces? Verse 30, therefore says the Lord, I am against these prophets who steal messages from each other and claim they are from me. I am against these smooth-tongued prophets who say this prophecy is from the Lord. I am against these false prophets. Their imaginary dreams are flagrant lies that lead my people into sin. I did not send or appoint them, and they have no message at all for my people. I, the Lord, have spoken. Okay? So actually, doon sa lesson, ang makikita natin, ito lang yung pinapahanap ng sagot. Okay? Pero isinama ko po ito, yung kasunod nun, kasi baka mag-isip tayo, kanino, bakit nagsalita si God ng, does not my word burn like fire, says the Lord, is it not like a mighty hammer that smashes or rock to pieces? Kanino kaya niya sinasabi to, na yung tudurugin niya na parang mga bato? Okay? Yun is yung sa mga false prophets. Okay? Kasi by that time kasi doon sa mga false prophets, sila yung mga taong ginagamit nila. Okay? Sinasabi nila na may prophecy from the Lord. Pero hindi yun totoo. Okay? Paano po natin malalaman ang mga bagay na galing kay God? Okay? Ang message ni God, lagi yun may confirmation sa Holy Bible. At hindi yun tataliwas sa Holy Will ni God. Okay po? Kunyari may nagsabi sa inyong, sabi niya, ako propeta. Okay? Kailangan nyo mag-offer ng ganito dahil pag ganito, hindi kayo maliligtas. Okay? Ngayon, basahin mo ng Bible, check mo, meron ba sinabi si God na hindi maliligtas pag hindi nag-offer ng ganito? Okay? So, kailangan po nating basahin ang Holy Bible. Okay? So, sa Holy Bible, sabi doon, whoever accept Jesus as their Lord and Savior will be saved. Pero when we accept Jesus as Lord and Savior, hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Ibig sabihin, kumpletong pagsunod kay Jesus Christ as Lord and Savior. Ano po? Okay, so next po is ito. So, does not, okay? So, ang sagot doon, does not my word burn like fire, says the Lord. So, kinumpare niya sa fire. Okay? Kinumpare niya sa fire. Yun yung magiging object doon. Tapos, ano yung function? Burn. Okay? Yung fire is ginagamit para mag-burn. Okay? Ano yung next pang object na ginamit? Hammer. Okay? Ano yung hammer? Martilyo. Okay, hammer. Yun, martilyo. Okay po? So, martilyo. Kinumpare din niya sa martilyo, hammer. At ano yung function ng hammer? Smashes a rock to pieces. Pag sinabing smashes, dinuduro. Okay? Okay, check natin yung word is smash. Basagin, binabasa, dinuduro. Okay? So, yun yung function ng hammer. Okay? So, ano naman yung natin dito? Parang
makakarating sa atin ito, yung word, parang ini-imply lang ni God na napaka-makapangyarihan ng salita ni God na kaya niyang tumupok. Okay? Kasi fire siya, apoy. Kaya niyang magdurugin ang mga bato kasi gano'n siya ka-powerful. Ganun kalakas ang salita ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, huwag tayong magnais na magsalita ng mga bagay na taliwas kay God. Diba? Kasi makapangyarihan ang salita ng Diyos. Okay, next is, ito po. Sa Matthew chapter 4, verse 4, New Living Translation, but Jesus told him, no, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4, ang salita ng Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya na sinasabi, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? So, ito po, okay, yun yung scripture sa yung Holy Bible, parang yun yung bread of life. Okay? Pero dito, yung bread na sinabi dito is yung, as in yung bread, yung pagkain. Okay? People do not live by bread alone. Hindi lang daw tayo nabubuhay sa tinapay o sa pagkain. But by every word of God that comes from the mouth of God. Okay? So, okay? So, but by every word that comes from the mouth of God. Nabubuhay tayo sa mga salitang naggagaling sa bibig ng Diyos. Okay? So, ang object doon is bread. Okay, ang function of bread is to live. Okay, para mabuhay tayo, kailangan natin ng food, ng pagkain. Okay, pero tandaan natin, okay, ito ang importante doon, yung every word, okay, of God, hindi lang bread ang kailangan natin para mabuhay, kundi pati mga salita ng Diyos. Okay, pero ang sagot is object, bread, function ng bread, to live. For us to live, para mabuhay. Okay, kailangan natin pagkain para mabuhay. Pero hindi lamang yun, ha? Salita ng Diyos kailangan natin para mabuhay. So, last one, James chapter 1, verse 23 to 25, New Living Translation. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Santiago chapter 1 verse 23 to 25 ang salita ng Diyos. Ang sinumang tagapakinig ng salitang ngunit hindi tagaptupad nito ay natutulad sa isang taong minamasdan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Pagkatapos niyang masdan ang kanyang sarili, siya ay lumisan at kinalimutan niya kaagad kung ano ang uri ng kanyang pagkatao. Ngunit ang sinumang tumitingin sa ganap na kautusan ng kalayaan at nananatili rito ay tagapakinig na hindi nakakalimot sa halip, siya ay tagatupad ng salita. Ang taong ito ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Okay? So, minsan, di ba, paano kaya ako pagpapalain ni God? Ito po yung sagot, no? Pagpapalain daw tayo sa ating ginagawa kung ang salita ng Diyos ay tutuparin natin. Okay? So, ibig sabihin, binasa mo, narinig mo, at tuparin natin po ang salita ng Diyos. Okay? So, ano yung object? Ito, mirror. Okay? So, ano ang function ng mirror? See yourself. Pag makita natin sarili natin. Okay pa? So, ito po yung sagot. Okay po. So, bigyan ko lang ng konting explanation to. So, yun nga po yung ibig sabihin yung dapat isagawa natin kung ano yung nabasa natin, ano narinig natin. For example, naggalit ka sa kapwa mo, pero Christian ka. Ayaw mo siyang patawarin kasi sobra yung sakit na ginawa niya sa iyo. Pero alam mo na nasa Biblia, nabasa mo, narinig mo pa. Sa church, sa kapatiran, sabi ni God, forgive. Okay, magpatawad. So, kung gusto natin pagpalain at kung mahal talaga natin si God at gusto talaga natin lakaran ang salita ng Diyos, patawarin natin sino mga nagkasala sa atin. Mahirap bilang tao, pero kaya ng banal na Espiritu. Okay po? So, pray lang natin.
God, tulungan mo akong magpatawad, tanggalin mo lahat ng galit sa puso at isipan ko, linisin mo po ang puso ko. Okay? Para yung pagtingin natin sa mirror na yun, makita natin ang sarili natin at pag-alis natin, tanda pa rin natin, nakita ko sa salamin na yun, anak ng Diyos. Anak ng Diyos na sumusunod sa Diyos. Okay? So, papalain tayo ni God. Okay pa? So, check natin ulit yung mga sagot. Okay, bali yun na. Okay, summarize lang natin yung mga sagot. Para sulat niyo po. Okay. Share ko lang ulit yung. Okay. So, nakita niyo po. So, dito sa chapter 2, again, topic 2, how the Bible helps you. So, number 5, Jeremiah 5:16. Ang sagot, my joy and my heart's delight. Okay, so next po. Ang sagot dun sa John 5:39, give you eternal life. Okay? And to know more about Jesus. Okay? So next, 2 Peter chapter 1 verse 4. So number 5, ang sagot, enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Next, 1 John chapter 2 verse 1. Okay? Ang sagot natin doon, will not sin. Okay? Through Jesus Christ. Okay pa? Sa pamagitan ni Jesus Christ yan. So next, sa number 6 na question, ang sagot po doon, sa number 6, sa Jeremiah chapter 22 verse 29, ang object doon, fire, ang function niya, burn. Next, object, hammer, function, smashes a rock to pieces. Next, sa Matthew chapter 4 verse 4, sa number 16 po, ang object ng bread, ang function, to live. Pero, tanda natin, do not live by bread alone, but also by every word that comes from the mouth of God. Diba? So, last po, ito. So, sa number 6, sa James chapter 1 verse 23 to 25, ang object na ginamit doon is mirror. Ang function is see yourself. At tatandaan po natin na para mapagpala po tayo, kailangan natin ay tuparin ang salita ng Diyos. Sundin natin si God. Okay? So again po, all glory and praises to our Lord our God. God our Father and Lord Jesus Christ and Holy Spirit, love and bless us all. Good night po. God bless.